Tiniyak niya kay Locke na ginagawa ng kanyang tribo ang lahat para hadlangan ang plano ng High Lord. Gayunpaman, alam ni Locke na hindi kayang harapin ng kanyang tribo ng mag-isa ang isang kalaban na nasa ganoong antas. Nang marinig ito, inamin ni Shia na hindi maayos ang kalagayan ng kanyang tribo. Simula ng manghunting ng vampira ang kanyang ama, nagpapagaling na ito mula sa kanyang mga pinsala. Kahit ngayon, hindi pa siya handa para sa pakikipaglaban sa mga puwersa ng High Lord. Sa kasamaang palad, ang iba pa sa kanyang tribo ay puno ng mga hangal na mahilig sa digmaan. Kaya, bumoto sila para maglunsad ng pag-atake laban sa mga vampira. Gayunpaman, nang marinig ito, naiintindihan ni Locke kung bakit kailangan niya ang kanyang tulong. Bukod dito, inamin ni Shia na mayroon siyang isa pang layunin. Lumalabas na mas mahalaga ang layuning ito kaysa sa pakikipaglaban sa High Lord. Inihayag ni Shia na ang mga vampira ay naghahanap ng isang maalamat na manok, na sinasabing may kapangyarihang kontrolin ang mga dimensyon. Dahil sa pagmamadali, sinabi niya kay Locke na dapat nilang mahanap ang manok na iyon sa lalong madaling panahon upang protektahan ito mula sa mga vampira. Nang marinig ito, natigilan si Locke, dahil alam niyang nakasalubong niya lang ang parehong manok ilang oras na ang nakalipas. Nang makita ang blankong reaksyon nito, naisip niyang hindi nito masyadong sineseryoso ang manok. Sinubukan ni Locke na ipaliwanag na alam na niya, ngunit sinimulan niyang ipaliwanag pa ang tungkol kay Mr. Gerberga. Matapos isalaysay ang lahat ng alamat tungkol sa makapangyarihang manok, umaasa siyang tutulungan siya ni Locke na protektahan ito. Sa wakas, sinabi sa kanya ni Locke na natagpuan na niya ang manok. Nang marinig ito, itinigil niya ang kanyang paliwanag. Pagkatapos ay tumayo si Locke at naglakad papunta sa pinto ng silid. Nang buksan niya ito, nahulog si Celes sa loob, na parang isang mapang-asar na nakikinig. Sa likuran niya, nagalit si Luxire dahil binalaan na siya nito na huwag silang tiktikan. Noong una, sinabi ni Celes na hindi naman siya nakikinig. Pagkatapos, hindi siya nakaisip ng dahilan. Kaya, kalaunan ay humingi siya ng tawad kay Locke. Bumantong hininga siya, sinabihan siyang humingi rin ng tawad kay Shia. Mabilis na sumunod si Celes. Pinatawad siya ni Shia ng nakangiti, hanggat hindi niya ibinubunyag ang impormasyon sa iba, wala siyang pakialam kung malaman ito ng dalaga. Pagkatapos ay inimbitahan ni Locke si Luxire sa loob at ipinakilala ito bilang tagapag-alaga ni Mr. Gerberga habang sinasabi niya kay Shia na ang manok na nasa kanyang mga bisig ay ang maalamat na Seraphil na kanyang hinahanap. Napasigaw siya sa gulat. Namangha siya na mabilis na natagpuan ni Locke ang kanyang sikretong target, kaya ipinaliwanag niya na nagkataon lamang ito. Inamin niya na nakita na niya ng personal ang mga kapangyarihan ni Mr. Gerberga kaya makatitiyak sila na ang manok na ito ay tunay. Matapos marinig ito, magalang na binati ni Shia si Mr. Gerberga. Nang ligtas na ang manok, sinimulan nilang planuhin kung paano haharapin ang mga puwersa ng High Lord. Ipinaliwanag niya na ang mga vampira ay nagtatago sa paligid ng isang bulubunduking lugar, ngunit naisip ni Locke na masyadong malabo ang impormasyon. Bumantong hininga siya, ipinaliwanag na kinailangan na ng kanyang tribo ng maraming sakripisyo upang mahanap ang impormasyong ito. Kung gusto nilang matuto ng higit pa, kailangan nilang imbestigahan ang mapanganib na lugar ng mag-isa. Nang marinig ito, natuwa si Celes, iniisip na magkakaroon siya ng pagkakataong labanan ang mga puwersa ng High Lord. Gayunpaman, malamig na sinabihan siya ni Locke, itinuro na siya ay isang walang karanasang F-rank. Nang marinig ito, nagreklamo si Celes na sasama rin naman si Shia sa kanya. Ipinaalala ni Locke sa kanya na si Shia ay isang mahusay na B-rank adventurer kaya makakayanan niya ang kanyang sarili sa gubat. Bukod pa rito, hinihiling sa kanya ng tribo ng mga halimaw ni Shia na labanan ang mga vampira, kaya naiiba ang kanyang sitwasyon kay Celes. Mabuti na lang at alam din ni Locke kung paano e-comfort si Celes. Inatasan niya ito na protektahan si Mr. Gerberga sa bahay. Noong una, hindi kumbinsido si Celes, ngunit ipinaalala ni Locke sa kanya na ang mahiwagang manok ay hindi mababantayan pabalik sa bahay kung walang sinuman sa paligid na magpo-protekta dito. Sinabi niya kay Celes na siya ay ganap na kwalipikado para maging tagapag-alaga nito. Kaya, sa wakas ay nagsaya siya at tinanggap ang desisyon nito. Pagkatapos, narinig niya ang tunog ng karwahe ni Goren na pauwi. Naging mausisa si Shia tungkol sa kanyang ama. Kaya, sinabi sa kanya ni Locke na si Celes ay anak ni Goren. Di nagtagal, pumasok si Goren sa silid na masayang nakita siya. Nena si Locke sa pagtrato na parang isang ina, ngunit nagpasalamat si Goren sa pag-aalaga sa kanyang anak. Ngumiti si Locke, pinuri si Celes para sa kanyang lakas. Nang marinig ito, mas lalong natuwa si Goren. Sa likod nila, nakaramdam ng pagkakasala si Celes dahil sa malupit na pagtrato niya sa kanyang ama. Habang tumatawag siya sa mahinang boses, lumingon si Goren upang tingnan siya. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak, na tuluyang nagpatunaw sa kanyang mga depensa. Dahil sa mga luha ng kanyang anak, mabilis niya itong pinatawad at sinubukang pakalmain. Nang kumalma ang kanyang anak, tinanong niya kung bakit ito galit na galit sa kanya noong una pa lang. Ipinaliwanag ni Celes na pinaghihinalaan niya ito na may anak sa labas. Kaya natawa si Goren sa kanyang imahinasyon. Pagkatapos ay hindi sinasadyang nasabi niya ang detalye na tinetroto niya si Locke na parang kanyang nakababatang kapatid.
Nang marinig ito, nagulat si Goren kaya nailuwa niya ang tiyan nito. Tinanong niya si Celes kung naabala ba nito si Locke sa mga karaniwang kalokohan nito, kaya tumakas ito sa halip na sagutin ang tanong. Pagkaalis niya, dali-daling humingi ng tawad si Goren kay Locke para sa lahat ng gulo na dulot nito. Kahit siya ay hindi alam kung paano naging ganito ang sarili niyang anak. Pinapanood ang kawawang lalaki na humihingi ng tawad, naalala ni Locke na dati rin sila ni Eric ay nagugulo ni Goren na may katulad na saloobin. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik upang maiwasan ang pag-provoke dito. Pagkatapos ay tumayo si Goren, nag-aalala na baka manipulahin ang kanyang anak ng isang masamang tao. Ngayon ay iniisip niya kung dapat ba niyang pag-isipang muli ang kanyang desisyon na hayaan itong galugarin muli ang labas ng mundo. Nang marinig ito, natarante si Locke at ipinaalala sa kanya na paprotektahan niya si Celes mula sa anumang masasamang tao. Gumaan ang loob na kaya pa rin ng kanyang anak na tuparin ang kanyang mga pangarap, nagsimulang umiyak si Goren at muling nagpasalamat kay Locke. Sa sandaling ito, pumasok si Celes sa silid upang humingi ng isang bagay. Nang makita niya sina Locke at Goren na nakatayo ng napakalapit, inakala niyang nasa isang uri ng nobelang romansa siya at binigyan sila ng kaunting privacy. Pagkatapos noon, inabot sila ng mahigit isang oras bago ipinaliwanag na hindi sila lihim na magkasintahan. Sa wakas, nagsimulang humingi ng tawad si Celes, ngunit sinabihan siya ni Locke na manahimik kung sakaling makagawa siya ng isa pang katawa-tawang conclusion sa kanyang isipan. Pagbalik sa trabaho, naalala ni Goren na ang mga vampira ay muling nagtutulungan para sa isa pang pakana. Ikinwento sa kanya ni Locke ang tungkol sa High Lord, kaya mas lalo siyang nag-alala. Upang mapanatag siya, ipinaalala ni Locke kay Goren na siya mismo ang sasalakay sa kuta ng mga vampira. Inisip ni Goren kung may paraan para mapadali ni Mr. Gerberga ang laban para sa kanila. Ipinaalala sa kanya ni Luxira na ang mga vampira lamang ang kayang atakihin ni Gerberga sa kalagitnaan ng pagbabago. Gayun din, naisip ni Locke na magiging nakakainis ang pagsisikap na aktibong protektahan ang mahinang manok habang nakikipaglaban sa mga vampira sa lugar ng digmaan, kaya mas mabuting iwanan na lang ito sa bahay. Idinagdag pa ni Shia na kung papatayin ng High Lord ng mga vampira si Gerberga at iinuman ng dugo nito, makakakuha siya ng sapat na sinumpaang kapangyarihan upang magbukas ng isang dimensional portal ng mag-isa. Pagkarinig nito, maging si Mr. Gerberga ay nagulat. Dahil dito, nagpa siya si Locke na ang manok ay dapat panatilihin sa ilalim ng pinakamataas na proteksyon. Iminungkahi ni Goren na itago si Mr. Gerberga sa palasyo ni Eric dahil ang gusali ng hari ang pinakaligtas na lugar sa kanilang buong kaharian. Pumayag si Locke, kaya nagpadala si Goren ng kahilingan kay Eric. Maya-maya, kumuha sila ng pahintulot na pumasok sa palasyo ng hari. Sa halip, umupo sila para sa tsaa. Habang pinaglilingkuran sila ng isa sa mga katulong, napansin niya si Mr. Gerberga sa mga bisig ni Luxira. Samantala, nagulat si Locke sa dami ng mga tauhan na nagtatrabaho sa loob ng palasyo. Ipinaliwanag ni Goren na lahat ng mga lingkod na ito ay mga batang apprentice ni Eric. Bilang hari, tinatanggap niya ang mga mahihirap na bata sa kaharian bilang mga apprentice upang mabigyan sila ng mas magandang buhay. Ginagawa ito bilang bahagi ng isang programang pangkawanggawa. Kaya, naisip ni Locke na isang mabuting hari si Eric. Di nagtagal, pumasok si Eric sa silid kasama ang kanyang dalawang anak na babae. Pagkatapos niyang batiin si Locke, nagpakilala rin ang kanyang mga anak na babae, sina Charlotte at Mary. Habang masaya si Charlotte na makita ng personal si Sage Locke, labis na natuwa si Mary kaya humingi siya ng pirma sa kanyang picture book. Nang makita ito, natigilan si Locke. Nagtaka siya kung saan nagmula ang picture book. Kaya, ipinaliwanag ni Eric na ideya niya ang lumikha ng mga picture book para sa mga bata sa buong kaharian, na nagsasalaysay ng mga kwento ng kabayanihan ni Locke. Bagamat ginawa ito ni Eric dahil sa pagmamahal sa kanyang kaibigan, hindi komportable si Locke sa pag-iisip na siya ay isang buhay na alamat. Isiniwalat ni Luxira na kahit si Mr. Gerberga ay mahilig sa kanyang mga storybook, kaya naman lubos na nagulat si Locke. Pagkatapos, habang tinitingnan ni Mary ang manok, humingi siya ng pahintulot kay Luxira na haplasan ito. Di nagtagal, parehong nagsimulang magustuhan ng dalawang babae ang mahiwagang ibon. Nang makita ito, sinubukan ni Goren na paalisan ang mga babae upang makapag-usap sila ni Eric. Inilayo ni Celes ang mga babae, sinundan ng isang katulong sa isa pang silid upang makapag-usap ng pribado ang mga matatanda. Nagpasalamat si Eric kay Goren sa pagpunta bago humingi ng tawad sa pagdadala ng kanyang mga anak na babae kahit na narito sila para sa isang seryosong pag-uusap. Gusto ni Eric na ipakita kay Locke ang kanyang dalawang anak na babae dahil sila ang kanyang ipinagmamalaki at ikinagagalak. Kung hindi nagsakripisyo si Locke na manatili sa kaharian ng mga demonyo, hindi sana nakauwi si Eric upang panuurin silang lumaki. Tumango rin si Goren, nagpapasalamat kay Locke sa pagpayag sa kanya na palakihin si Celes. Ipinaalala niya kay Locke na iginagalang siya ng buong kaharian bilang kanilang bayani, kaya medyo natarante siya. Gayunpaman, iniisip pa rin ni Locke na hindi siya dapat maging isang pambansang tanyag na tao. Pagkatapos, tinanong niya si Eric kung kumusta na si Levi. Ipinaliwanag niya na inaasikaso nito ang banal na kaayusan ng kaharian sa katedral.
Kaya, nangako si Locke na bibisitahin siya mamaya. Samantala, dinala ng katulong si Celes at ang mga batang babae sa isang silid. Pagpasok nila, nangako siyang magdadala ng matatamis, ngunit kumislap ang kanyang mga mata dahil sa masasamang balak. Pagbalik sa silid ng hari, nalaman ni Eric ang tungkol sa plano ng High Lord na magbukas ng isang portal patungo sa Dark Dimension. Sa ngayon, iniisip ni Locke na dapat nilang bantayan ng maingat si Mr. Gerberga upang maiwasan ang pagbilis ng plano ng vampira. Nangako si Eric na gagamitin ang lahat ng depensa ng kanyang kastilyo upang protektahan ang manok. Kaya, tumanggo si Locke. Pagkatapos, tumingin siya kay Shia, ipinaalala rito na oras na para hulihin nila ang High Lord. Pinahinto siya ni Goran, iniisip kung paano niya planong talunin ang isang napakalakas na kalaban. Dito, isiniwalat ni Locke ang kanyang pangunahing plano. Parehong nakinig sina Goran at Eric habang ipinapaliwanag niya na titipunin muna niya ang lahat ng miyembro ng tribo ni Shia. Pagkatapos, habang ang tribo ang magbibigay ng kanilang proteksyon, sina Locke at Shia ay susugod ng diretso sa kawan ng mga vampira. Nang marinig ito, parehong kinilabutan sina Goran at Eric sa kanyang kawalan ng talino. Iniisip pa rin ni Locke na mahusay ang kanyang plano. Ipinaliwanag niya na kung siya at si Shia ay makakagambala sa hukbo ng mga vampira, ang tribo ng mga Beast ay maaaring magpadala ng isang pangkat ng mga assassination upang patayin ang nag-iisang High Lord. Iniisip ni Goran na baligtad ang kanyang pananaw. Dahil ang High Lord ang pinakamalakas sa kanilang lahat, itinuro ni Locke na ang pakikipaglaban sa isang buong hukbo ay mas mahirap pa rin kaysa sa isang malakas na kalaban, kaya mas makabubuti sa tribo na iwan sa kanya ang hukbo. Sumang-ayon din si Shia kay Locke, ngunit sa tingin niya ay siya lang ang may kapangyarihang magpataw ng nakamamatay na atake sa High Lord. Nag-aalala si Goran, iniisip na mawawala ng buhay ang ilan sa mga Beastkin. Ipinaliwanag niya na ang maliliit na sakripisyo ay walang-wala kumpara sa pagtupad sa hangarin ng kanyang tribo na maghiganti. Habang nagpapatuloy ang kanilang talakayan sa kabilang silid, pinapanood ni Celes ang mga batang babae na naglalaro. Bagamat inatasan siya ni Locke ng isang seryosong tungkulin na bantayan si Mr. Gerberga, alam niyang mabait lang ito. Sa totoo lang, isa lamang siyang babaeng may ranggong F na nagbabantay sa ilang mga bata. Dahil alam niya ang kanyang lakas, sa palagay niya ang papel na ito ang pinakaangkop para sa kanya. Pagkatapos ay lumapit ang mga batang babae sa kanya upang maglaro muli. Bigla, may nakita silang kumikinang na bagay sa likuran niya. Kaya, mabilis na lumingon si Celes. Ang isa sa mga palamuti ay nagliwanag na may madilim na liwanag, na naglalabas ng kakaibang spell na pumuno sa kanilang silid ng madilim na gas. Mabilis na sinabihan ni Celes ang dalawang batang babae na tumakbo palayo, ngunit nalaman nilang nakakandado ang pinto mula sa labas. Sa labas, ang katulong mula kanina ay naglakad palayo, casual na umakto na parang walang nangyari. Biglang lumitaw ang ilang vampira mula sa madilim na hamog. Nagmadali si Celes para bunutin ang kanyang espada, ngunit napagtanto niya na hindi pinapayagan ang kanyang sandata sa palasyo. Dahil wala nang matatakbuhan, kumuha siya ng malapit na lampara para ipagtanggol ang mga batang babae. Habang sumusugod ang isa sa mga vampira sa kanya, pinabalik siya ni Celes gamit ang lampara. Pagkatapos, sinubukan siyang kontrolin ng dalawa pang vampira gamit ang kanilang mga mata. Mabilis na tinakpan ni Celes ang kanyang mga mata, na tumugon sa tamang oras para protektahan ang sarili. Pagkatapos, nilabanan niya ang dalawa pang vampira nang may takip ang mga mata. Sa kabila ng kawalan, brutal niya silang binugbog. Gayunpaman, habang nasa kalagitnaan siya ng pakikipaglaban, ang unang vampira ay sumugod patungo sa dalawang batang babae. Mabilis na nag-adjust si Celes at hiniranggan siya bago nagbantay sa mga prinsesa. Bagamat patuloy siyang lumaban ng may katapangan, agad na nabali ng mga vampira ang kanyang pansamantalang sandata. Dahil wala nang natitirang pagtatanggol sa sarili, tinakpan ni Celes ang dalawang batang babae gamit ang kanyang katawan at sumuko sa kapalaran. Sa huling sandali, nang akmang aabutin sila ng mga vampira, isang pagsabog ang umalangaw-ngaw nang harangan sila ni Locke. Pinuri ni Locke si Celes sa mahusay na pagprotekta sa mga prinsesa. Habang gulat na pinagmamasdan niya ito, humarap ito sa mga vampira, handang lipulin sila.